bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Good evening Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa programang Hanap Buhay Diaries. Ako po ang inyong makakasama. Ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anyway, kamusta ho ang ating mga listeners ngayong gabi? Sa ating mga nanonood sa ating Facebook Live, sa ating YouTube channel via DZRH News Television, at of course sa ating Facebook via DZRH News at DZRH News Television. Kamusta ho ang inyong January? And karamihan sa atin nakakaranas ng tinatawag na post-holiday hangover. Karamihan sa atin ubos na ang 13th month pay at iba pang bonuses. Ubos na rin siguro yung inyong mga leave credits, habang yung iba na-replenish na. At ang katanungan natin nakapag-resign na ba ang lahat? Alam nyo kasi ang buwan ng Enero ay isa sa mga buwan kung saan maraming nagre-resign. Bakit? Kasi syempre gusto nila ng fresh start, makasabay ng New Year, bagong chapter ng kanilang buhay. Natanggap na nila ang kanilang mga bonuses, so it's time to resign. Anyway, bakit nga ba maraming tao ngayon ang iniisip nila, parang gusto na nilang mag-submit ng resignation letter? Dahil ba pagod na talaga sila sa kanilang trabaho? O hindi na sila masaya sa kanilang ginagawa at naghahanap na sila ng bago sa kanilang daily routine? Anyway, yan ho ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ano ba yung idadissect natin, ano ba yung mga rason bakit may mga ganitong pakiramdam? Dito lang yan sa Hanap Buhay Diaries. So, isa sa mga primary reason, lagi naman na natin ito na pag-uusapan, at I'm sure nararamdaman nyo yan yung tinatawag nating burnout. Diba? Ang World Health Organization na rin ang nagsabi na ang burnout ay isang occupational phenomenon. Diba? Hindi lang siya basta yung pakiramdam na pagod. Physically, kasama din ho dyan ang ating emotional, physical at mental state, diba? Pagod lahat dahil yan sa prolonged stress. Kung matagal mo nang nararamdaman na napapagod ka sa trabaho, nade-drain ka nung araw-araw mong routine, mula pagkagising mo, yung commute mo papasok ng work, of course yung buong trabaho mo, napapagod ka rin sa mga kasamahan mo, sa iyong boss, at of course yung pauwi. I-welcome natin sa ating studio ang prinsesa ng bayan. Ay, tatlo pala sila, hala.
At ang dating, paano kita introduce? Bago ho tayo magpatuloy sa ating diskusyon, may welcome lamang ako mga dati nating kasamahan. At perfect sa ating topic, sila yung mga nag-resign. Kasi ang topic natin ay bakit nga ba nagre-resign ang tao? What a better way para malaman ang kanilang rason. Open up na natin ngayon. Welcome mo sa ating studio ang prinsesa ng bayan, si Miss Aliyah Ikatlo, the Fourth. Hi! Hello everyone! Ate! Welcome back sa studio. At of course, ang dati natin kasamahan sa Operation Tulong, si Ginoong Justil. Hello, magandang gabi sa lahat. Ayan, magandang gabi. Biglaan. Grabe, it's a privilege na mag-guest ni Kyle Bolyas, no? Oo, ngayon diba? na lang ulit. Kung hindi nyo nagtatanong, sobrang biglaan, literal, kakapasok lang nila ng studio. At tamang-tama kasi nga ang topic ko tonight, bakit nga ba, ano yung mga reason bakit nagre-resign ng isang tao at usually nangyayari siya January, although kayo alam ko hindi naman kayo end of the year o start of the year nag-resign, pero sinasabi dito na kabilang dyan yung exhaustion, yung physical toll. Ganun ba ang naranasan nyo? Bakit tatawa ka? Hindi naman, tinatanong ko lang, baka pwede nyo i-share ano yung reason, I mean yung ano lang, yung general reason, ano yung nag-udyok sa inyo para mag-resign? Ako naman, dito sa RH, very grateful ako sa naging experience ko dito. Bilang ito yung una kong naging work, sobrang dami kong nalaman, natutuhan, hindi lang sa career, kundi maging sa personal improvement. So, I'm very grateful. Yung dahilan naman ng pagre-resign, syempre iba-iba naman yung mga tao. Ako personally is medyo, ano lang ako, napagod ako hindi naman sa trabaho, pero sa traffic. Ayun. Yung, kumbaga, hindi ka pa nakakarating sa office, pagod ka na. Haggard ka na. May mga ganong ano talaga, senaryo sa atin sa buhay, lalo na pag tayo ay malalayo yung pinagtatrabahoan at bahay. Totoo yun. Ayun, it's good to be back here dito sa DZRH. Ayan, lalo na syempre, ako sa Operation Tulong, talagang exhaustion talaga yung pagtulong natin. Pero ang kinaganda ng pagtulong, marami tayong natutulungan, syempre, of course. And sakto-sakto pala tayo mga nawala na sa trabaho. Ayun pala ang kanyang ngayon. Topic, no? Well, ang isa din sa sinasabi ng mga eksperto, yung reason kung bakit nagre-resign is nakakaranas sila ng career plateau na tinatawag. Ibig sabihin parang wala na raw challenge doon sa kanilang trabaho. Kayo ba na-experience niyo na parang paulit-ulit naman, parang feeling nila walang career growth. So, parang feeling nila oras na para itaas yung level, maghanap ng ibang environment. Nag-agree ba kayo Actually, dun? dito sa work naman na to, everyday siya challenging. Kasi everyday na may kailangan kang bagong gawin, hindi naman siya yung parang, ano man tawag doon, yung steady lang yung ginagawa. Stagnant lang. Stagnant lang. Na-stuck na. Oo, na-stuck na. Dito, kailangan mo laging mag-isip. Kailangan lagi kang kumikilos. Kaya, hindi naman siya yung, challenging siya always. So, hindi naman siya yung, ang maganda kasi sa pagiging challenging ng work na to, yung yun natututunan mo Marami kang magiging experiences. Yun talaga yung pinaka-grateful ako. At yung pakikisalamuha sa ibang tao. Oo, ayun. Tapos ang fulfilling din naman, tumulong din. Totoo. Well, since kayo ay na-experience nyo na yung resignation na part, and then kayo ay nasa different na field or like may iba na kayong career, ano yung maipapayo nyo doon sa mga nakakaramdam ng resignation itch? Kasi sinasabi dito na hindi ka kahit gaano kalala yung nararamdaman mong resignation itch na parang gusto mo na mag-resign, kailangan daw hindi ka magpapadala sa impulse mo kasi unang-una sinasabi rito na kailangan as much as possible
kailangan nakapag-ipon ka muna. Anong maipapayo nyo sa mga nakakaramdam ng Ayan. resignation itch? Oo, sa akin on my based on my experience. Unang-una, tama 'yon. Wag maging impulsive kung ano yung bugso ng emosyon, wag pangunahan, pag-isipan ng maigi. Pag-isipan ng mas malalim pa kung tama ba yung decision nila. And of course, ang number one factor is yung mentalidad nila. Kung sila ba ay stable pa ba sa kanilang mentalidad at syempre yung kanilang pagsuporta sa pamilya. And number one, dapat suporta. Meron silang support system natin na tinatawag, no? Na meron silang matatakbuhan, may outlet sila kapag sila ay exhausted na, sila ay pagod, sila ay problemado sa trabaho. Dapat meron silang alam nila kung sino ba yung mga dapat nilang takbuhan. Ayun. So, mentalidad nila, yung insanity ba, 'di ba? Yung sanity, hanapin nila parate para maging masaya sila. I agree. Dapat talaga na hindi magpadalos-dalos kapag magre-resign ka na. Pag-isipang mabuti. Kasi baka bugso lang yan ang damdamin. Oo. Pwede mong ikwento sa mga katrabaho mo, sa pamilya mo, kung anong nararamdaman mo. Kasi matutulungan ka nila. At yung sinasabi mo na dapat may ipon ka. Totoo yun. Kasi mahirap maghanap ng trabaho. Hindi madali. Like, kahit ngayon na online na yung mga interviews, mahirap pa rin maghanap ng mga opportunities na talagang swak sa gusto mo. So, mag-ipon bago mag-resign, parang dapat meron ka atang, parang may Sinasabi nila, 3 months or 6 months. 3 to 6 months at least na worth of savings. At tama yun, na mahirap maghanap ng trabaho, and ang tendency kapag idinaan mo sa impulse at nag-resign ka, yung susunod na trabaho mo is baka tanggapin mo lang din ng agad-agad out of desperation. So ang mangyayari parang magiging toxic lang din. So mauulit lang yung cycle na mararamdaman mo na naman yung urge na mag-resign. At totoo yun, dapat kailangan as much as possible, kung may mga malalapitan ka na pwede mong mapag-vent outan ng yung nararamdaman, about sa mga katrabaho mo or yung hirap ng workload mo, mas maganda yon kasi baka mamaya pagod ka lang talaga. O baka pare-pares lang kayo ng nararamdaman, Oo, di ba? At least, diba, sharing is caring, at least nagkakaintindihan kayo. So, in a way, medyo napapagaan niya yung trabaho mo na may nakaka-relate, may nakakaintindi doon sa nararamdaman mo. At yun nga, baka kasi pagod ka lang, kailangan mo lang ng bakasyon. Tama. Kailangan mo lang gamitin yung inyong vacation leave credits. Kasi kung yung iba kasi parang sobrang tali sila doon sa trabaho na ultimo nakauwi na sila, yun pa rin yung iniisip nila. Kakagising lang nila mula sa pagkakatulog nila, iniisip na agad nila kung ano yung pagod na mararamdaman nila pagdating doon sa trabaho. So, baka kailangan nyo lang ng mag-unplug. Diba? Like yung total, hindi mo bubuksan yung email mo, hindi ka magbubukas ng work group chat or anything na related. Baka naman mag-unwind. Kaya ba? Anong suggestion nyo sa mga napapagod sa kanilang trabaho? Alam mo, Kyle, no? Siguro for me, dapat intindihin din yan ng mga ng management, ng high ups, na lahat naman tayo na-exhaust na madating tayo sa ganung punto. So, dapat mabigyan din ng consideration. And also, wag naman din sa ating mga empleyado, wag din tayo yung parating uma-absent, nalilate, 'di ba? Kasi nagko-cause din 'yon ng sa atin ng burden. Lalo na pagka not unless that's emergency, no? Pero kapag bigla na lang umabsent, syempre maiiwan yung trabaho, matatambakan. So, dapat laging may consideration ng bawat isa, empleyado and to employer, diba? At sa mga empleyado naman, huwag niyong sasagarin yung sarili niyo. Yung sundin, yung katawan, kung anong sinasabi ng katawan mo, kung pag feel ng katawan mo magpahinga ka. Kaya ka napapagod kasi sinasabi sa iyo ng katawan mo na tama na muna, break ka na muna. Sundin mo yon kasi kailangan mo nga ng break, tama yung sinabi mo, para pagbalik mo, fully recharged ka na ulit. Correct. 'Di ba gamitin mo yung VL mo, 'di ba? Mag-unwind ka. And yun ay kung napapagod ka, 'di ba? Pero
wala pa naman sa isip mo talaga yung resignation. And kung bored ka naman, feeling mo walang ka-challenge yung trabaho mo, why not maghanap ka ng online course, 'di ba? Mag-take ka ng mga certification program para at least mag-upskill ka din. And in a way, baka makatulong pa yan sa'yo para makakuha ng promotion, better position sa ibang kumpanya. Anyway, pwede mo rin naman kasi i-open up din sa yung manager na ito yung sitwasyon mo, mali natin, may papayo din sila sa'yo. And kung ginawa mo na lahat, in-exhaust mo na lahat ng effort para magstay at ipaglaban yung trabaho mo, then baka ayun na yung sign para mag-resign. Kasi hindi naman, dapat naman talaga, hindi ka dapat makaramdam ng guilt, lalo kung ang priority mo naman talaga yung sarili mo, yung mental health mo, di ba? Pero gagawin natin siya ng pinag-isipan, hindi dahil ng impulse lang, out of desperation. Anyway, napakabilis ng ating oras. 7:29 na, baka may gusto kayong batiin nyo na. The floor is all yours. Binabati muna kita, no? Dahil award-winning ang kanilang, award-winning host pa lang kausap natin. Hindi. yung program yun, hindi yung host. Yung program. Siyempre, dahil sa host. At binabati ko yung pamilya ko, Mama Alice, Papa Egay, Kadlaw family, Cassie, Erin, and Kaylee Alice. Ayun, oo nga. Congratulations, Thank you. Kyle. Baka naman. Uy. Kaya nga kami nandito. Ayun ba ang dahilan? Ayun naman ako informed. Yan, binabati ko yung mami ko, si Mami Gail, at yung aking mga katrabaho ngayon. Nandiyan si Jaja, si Danica, at iba pa, nalimutan ko na kayong lahat. So, ang mga managers ko, so sila yung mga ko ngayon, mga hinahandle na managers na tinuturuan. So, ayan, hello sa inyo and sa company ko. At of course, maraming salamat din sa ating viewers at listeners, sa ating YouTube Live, sa ating Facebook Live. Batiin ko rin ang kasama natin pa nandito din sa ating studio, si Ma'am Jen Abuan. Hindi pa po siya nagre-resign. Anyway, yan na ho ang kabuuan ng ating napaka spontaneous na episode ngayong gabi dito sa Hanap Buhay Diaries. Ako po muli ang inyong nakasama. Ito po si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sunod na ho ang programang Lunas. Makakasama niya po dyan si Ma'am Elanie Benson. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw.
Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.